Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang ating tatalakayin naman ngayon, kung ano ang sunod na kabanata o posibleng sunod na kabanata nitong katatapos lamang na pagkapanalo nitong si Arnold Barbosa. Kasi tinalo niya si Catterall by split decision sa scorecard na 115-113, 115-113, tapos 113-115. So, dalawang hurado ang pumabor kay Arnold Barbosa. So, close fight pa rin. Bisang magandang laban din po talaga mga idol. So, di naman lingid sa ating kalaman na natalo talaga si Jack Catterall. So, lumagabak po ang kartada ni Catterall ngayon sa 30 wins with 13 wins coming by way of knockout. May 2 talo. Samantala, si Arnold Barbosa naman po ay umangat sa 32 wins with 11 wins coming by way of knockout at napanatili niya ang kanyang pagka-undefeated. So, siya ngayon ay kasalukuyan ng WBO interim. Oo. So, sino ba ang kampiyon sa WBO? Bago naman natin yan ihayag, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportahan po yung pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports fits, kung wala rin po kayo mga idol. So, ngayon, ang kampiyon po dyan ay itong si Teofimo Lopez, na kung saan hinamon agad ito ni Barbosa na maglaban sila. Excuse me po. Ang tanong, pagbibigyan kaya ito ni Teofimo Lopez? Sa tingin ko mga idol, sa sitwasyon ni Teofimo Lopez na laging naghahanap ng payday, medyo maraming usapin yan. Oo, maraming pag-uusapan yan bago mapapayag itong si Teofimo Lopez. At pangalawa, risking kalaban si Arnold Barbosa kay Teofimo Lopez. Risky. Dito natin ngayon nakikita na risky para kay Teofimo Lopez itong si Barbosa. Kasi kailangan ni Teofimo Lopez na i-knock out si Barbosa para manalo. Dahil kung sa puntusan, mukhang delikado si Teofimo Lopez kung sa puntusan kasi medyo tipid bumato din itong si Teofimo, hindi volume puncher si Teofimo. May 1 punch knockout. So malakas sa power umaasa si Teofimo. Pero si Barbosa sa kanya namang pagka-volume puncher, at hindi lang po basta-basta ang volume puncher kasi nga nasasaktan din yung kanya katunggali. So si Teofimo Lopez ang kampiyon diyan sa WBO. So kung pagbigyan ito ni Teofimo Lopez, sinasabi ko sa inyo, risky po ito. Pero dihado pa rin naman si Arnold Barbosa. Dihado pa rin siya, pero risky sa titulo ni Teofimo Lopez si Barbosa. Kasi nga, kailangan i-knock out ni Teofimo Lopez si Barbosa para makapiyo sa panalo. Dahil kung hindi, siguro ang chance ni Teofimo Lopez manalo sa puntusan dyan, nasa 45 lang. 45%. Oo, ganun. So sa knockout, nasa mga, kasi may tibay din si Barbosa, so 50-50. Kaya delikadong laban, risky po talaga to. Si Barbosa na kalaban ngayon kung sakaling pagbigyan mga idol. Pero alam nyo naman na si Teofimo ay naghanap lagi ng malaking bayaran or payday. So lalaban yan, hindi niya ilagay ang sarili niya sa delikadong laban na kung saan konti lang ang kanyang makukuha. Pero sana mapagbibigyan itong si Barbosa dahil ang may hawak kay Barbosa ulit tayo nagkakamali si Oscar De La Hoya. So magaling din yan na promotor. So sana pagbibigyan ni Teofimo Lopez ito. Maganda laban po talaga yan. Sino-sino pa ba ang mga world champion dito po sa Super Lightweight Division? Alberto Puello, Jose Valenzuela, Richard Hitchin. Si Puello sa WBC, si Valenzuela sa WBA, si Hitchin ay sa IBF. So mga idol, kung hindi itong si Arnold Barbosa hindi pabigyan ni Teofimo Lopez, pwede itong maging challenger ni Richardson Hitchin sa IBF. Bakit Kuya Dong Sports? Di ba interim ito sa WBO? Tama. Pero
bakit ngayon sa nalalapit na labanan sa pagitan ni Parker at Dubois, si Dubois champion sa IBF, si Parker interim sa WBO. Oh, bakit si Dubois ang nilabanan? Bakit pinayagan ni Dubois na maging challenger si Parker? Oh, ibig sabihin pwede. Oh, pwede pala. At pwede rin pala na kahit interim ka na doon sa ibang organisasyon, pwede ka pala makalagay din sa ranking sa ibang organisasyon. So, sa tingin ko magbibigay ng sakit ng ulo itong si Barbosa, mga idol. Kay Richard Hitson, or sa WBA na si Jose Valenzuela, or kay Alberto Puelo. Kasi sa skills nitong si Barbosa, mga idol, yun ang isa yung pagkabulyong panser talaga Parang may naalala ko dito parang si Carlos Reyes. Oh, hindi. Sino yung nakalaban ni Pacman? Na best friend ni Marco Antonio Barrera, yung nakalaban niya sa Maynila. Parang ganun ang galawan nito Ang husay sa pagpapanatili sa distansya. At sabi ko naman sa inyo talaga niyan nung sa isa nating video. At yung ngang kayang sumuntok sa iba't ibang anggulo. Tapos yung Lexit hand speed. Biruin mo, sinuong niya po ang mga pagsubok, which is si Andayo. Pangalawa, sa ranking lamang po siyempre si Katiral. Sa experience niya, oo, si Katiral pa rin. Biruin niyo yan. Sa salitang dayo, mga idol, alam nyo nang ibig kong sabihin kung sino-sino ang posibleng magiging balakid sa ikapanalo dapat itong si Barbosa, which is alam nyo na, Jurado, kasi di may iwasan yung hometown decision, favoritism, politika, at siyempre, pero matindi. Hanga rin ako sa pinakitang tibay, hanga rin ako sa pinakitang performance ngayon itong si Barbosa, which is napahirapan niya sa Katiral. Kung nagkataon na sa Amerika ginanap yun, ayaw na namos desisyon. Sa tingin ko, so siyempre dayo, pero nyo, split decision, pero kita nyo naman ang mayroon akong anong round ba yun napabagsak si Barbosa? Napabagsak siya pero hindi inonor ng referee kasi nga daw naapakan yung paa yata ni Barbosa. Oo. So, pero tinamaan si tinamaan si Barbosa noon sa suntok ni Katiral. Ang isa lang sa napapansin ko kay Katiral, parang hirap hindi siya nakapag-adjust gaano kay Barbosa. Kulang ang 12 rounds para makakuha siya ng adjustment. Oo, tumatama naman siya kaso lang kaya ni Barbosa suntok ni Katiral. Kaya yun, napasasaan din si Katiral or natalo tuloy or natalo talaga si Katiral. So, yun mga idol. Ang ating reaksyon yan. Sa tingin ko, isa sa magpabibigay ng pasakit sa ulo si Barbosa dito po sa super lightweight division. Oo. Kahit sino pa dito sa mga kampiyon, kung ganun ang kanyang gagawin na galaw, Puelo, Valenzuela, Hitson, magbibigay pa rin. Although, kung sakaling makalaban siya ni Hitson or kay Jose Valenzuela or kay Puelo, masasabi kong dihado si Barbosa. Pero hindi ibig sabihin noon mga idol na hindi ito makapagbibigay ng magandang laban. Alam nyo ba kung sino ang magandang itapat dito kay Barbosa, mga idol? Yung taga anong bansa yun? Pransya ba yun? Italia. Sandor Martin, ayun, magandang itapat. Magandang itapat kay Sandor Martin, mga idol yun. Si Sandor Martin napakahusay din noon pagdating sa puntusan. Kaso lang, iba si Valenzuela may angas may siya may nagtitake din siya ng risk sa mga pagbigay niya, mga nagpagbato niya ng mga suntok. Kaya sa tingin ko talaga ito sinasabi ko, makapagbibigay ito ng magandang laban sa mga kampiyon. Kung sa panalo, hindi nakakatiyak kahit si Teofimo Lopez dito, mga idol. Hindi nakakatiyak dito si Teofimo Lopez. Hindi maging 60-40 yan.
50-50 yan. Kung si Tipo Lopez makatanggali. Kasi si Tipo Lopez, ang lakas lang yung nasa ni Lopez. Ngayon, paano makapagpatama si Lopez kung hindi didikit yan si Barbosa? Kaya kakaiba talaga tong si Barbosa na to. Nakuha niya ang aking atensyon, mga idol. Bagamat sa ating comparison, yun nga, nagsabi ko naman sa inyo na magaling sa outbox. Pero yung yung ipinakita niya ngayong performance, posibleng yan ang isa sa ating magiging posible sa masasabi kong yan ang isa sa nakapagpukaw sa aking pansin, itong si Barbosa, mga idol. Hindi man mataas gaano ang kanyang knockout ratio, which is 35%. Pero yung skills nito, posible magpapahirap yan sa mga technical. Sino mga technical? Si Kuan. Sa bagay, wala dito sa Super Lightweight Division yung mga sinasabi ko, gusto kong sabihin. Stevenson, si Haney, wala dyan. Pero di malayo pagka umakyat itong si Stevenson. Pero sa tingin ko, makapagbibigay ito ng hirap, sakit sa ulo ni Stevenson. Kasi yung takbo-takbo ni Stevenson, pwedeng kakayanin ni Barbosa. Yung sa dami lang kasi nasuntok, siyempre si Stevenson suntok isa, Barbosa suntok 5. Yun ang nangyari eh. Suntok 3, 4. Di ba? Ang galing magbato ng kombinasyon ni Barbosa talaga. Kaya move on na lang tayong natatalo. Talo rin ako kasi pinili ko nga si Kaya kabang-abang ito, mga idol. Isa ito sa posibleng magbibigay ng pasakit sa ulo ng mga kampiyon dito po sa Super Lightweight Division or sa Junior Welterweight Division. Ito si Barbosa. Sino ba yung nakalaban niya? Talo dapat daw siya kay Ramirez ba yun? Pero sa nakikita ko, lamang siya sa patama. Which is, mas lamang siya. Pero yun nga, dito ngayon napatunayan ni Barbosa na mas lamang siya doon kay Oo. Kahit nga si Josh Taylor siguro hindi obra kay dito kay Barbosa. Tapos itong si Tipo Lopez, tinalo niya si Josh Taylor. Tapos nakikita naman natin na hirap din siya, hindi naman madaling laban din 'yon. Pero dito, risky nga to, sabi ko. Kay Tio. Kung pagbigyan ni Tio yan, talaga naman. Diyan natin makikita si Tio kung paano siya makapag-adjust dito sa pagkabulyong panzer ni nitong si Barbosa. So, hanggang dyan lang po ang ating reaksyon sa laban. Hanggang dito na lamang. Ito pa Dong Sports PH. God bless.